Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Linggo para tayo'y sumamba at magpuri sa ating Panginoon na karapat-dapat na sambahin at purihin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo magbasa sa pahayag 5. Pahayag 5, buong chapter ng pahayag ating basahin. Hanapin na ninyo ang pahayag 5, ang kasulatang nakalulon at ang kordero. Purihin ng Diyos. Sa verse 1, nakita niyo na ang pahayag 5. Verse 1, nakita ko ang isang kasulatang nakalulon na hawak ang kanang kamay na nakaluklok sa trono, na may sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas ng kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa, o makapagbubukas ng nakatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isang matatanda, huwag kang manangis. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, at siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Pagkatapos may nakita kong isang kordero nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong nakapakaligiran ng 4 na nilalang ng buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at may 7 mata na may siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero at ang 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamangyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatang nakalulon at sumira ng mga tatak na iyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang liping maharlika at mga saserdote sapagkat maglingkod ang ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot, laksa-laksang anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa 4 na nilalang na buhay at sa matatanda. Umawit sila ng ganito, ang pinatay ay karapat-dapat. Hallelujah. Karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihang kayamanan, katarungan at kalakasan. Purihin ang paggalang at pagdakila. Ang narinig kong mga awitin ng mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan,
Sa kanya ang nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang ng buhay. Amen. At nagpatira pa ang mga matatanda at nagsamba sila. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo na natiling nasa presensya ng Panginoon at tayo manalangin. Hallelujah. Purihin, purihin, purihin ang ating Diyos na si Yahweh. Tayo manalangin. Yes, Lord, walang karapat-dapat na sambahin. Walang karapat-dapat na yukuran at pasalamatan. Sabi niyo nga, wala rin karapat-dapat na pwedeng magbukas ng selyo o tatak na mga nakabalumbon, nakarolyo ng mga ah, kasulatan. Kundi ang kordero na minsang pinatay at muling nabuhay. Para sa amin lahat. Para sa katubusan. At hindi lang yun, para gawin kami, O Diyos, ng mga lingkod at saserdote sa harapan mo, Ama naming Diyos. Lord, walang karapat-dapat na pagbigyan ng pag-ibig, na pagbigyan ng kaligtasan, pagbigyan ng buhay, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Pero binigay niya sa amin iyon. Walang karapat-dapat sa amin, Ama. Kaya nga patuloy niyo kaming linisin, patuloy niyo kami hugasan ng banal na dugo ng aming Mesiyas at Kristo na pinagkaloob niyo, na galing sa inyo at kaisa ninyo. Hallelujah, hallelujah. Kung kami man, Panginoon, ay nasa langit na, ito rin ang aming gagawin, yuyukod at magsisisamba sa paanan na nasa trono at nasa kanan nito. O Diyos, sambahin ng ngalan mo, O Yahweh. Sambahin ng ngalan mo, O Kristo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong biyaya na pinagkaloob sa amin lahat, na pwede kaming manalangin, pwede kaming lumapit sa trono niyo, pwede kami, O Diyos, na dumiretso sa inyo, Ama, bilang mga tinuring mo, inampon mo, at inangkin mo ng mga anak dahil sa aming pananampalataya at dahil sa ginawa ni Kristo para sa amin. Siya nagdugtong ng aming buhay sa inyo muli, Panginoon. Kaya thank you, Father. Karapat-dapat, karapat-dapat, thou art worthy, O Lord, sa inyo lang ang karapat-dapat na papuri. Bagamat hindi karapat-dapat na kami ay magpuri, O Diyos, nawa matanggap mo ito, sapagkat wala namang ibang pupuri sa inyo sa lupa na ito, kundi kami na mga nilalang mo na merong katalinuhan, merong kakayahan na mag-isip, merong kakayahan manampalataya, merong kakayahan na magsalita, merong kakayahan na, O Diyos, na gawin ang mga bagay-bagay na pinagkaloob niyo sa amin para sa inyo, ialay para sa inyo ang lahat ng ito. Hallelujah. Glory to your name. Nawa, Panginoon, ay patuloy kaming samahan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayong mangusap sa amin. Patuloy niyo kami, O Diyos, na palakasin, encourage. Nawa, patuloy namin maranasan ang presensya, pag-ibig, kapangyarihan niyo, Ama. Hallelujah. Sa magitan ng pakikisa rin ng aming Panginoon Jesus sa kalagitnaan namin at ng banal na Espiritu na siyang lumulukob, na siyang nagbibigay sa amin ng kakayanan na makapanalangin at makapuri sa inyo. Glory, glory to your name. Basbasan niyo nga, Panginoon, ang aming pagsamba sa umaga ito, hindi lang sa amin, kundi lahat ng mga anak mo sa buong mundo, O Diyos, ay pagpalain mo, Panginoon. Nawa matanggap mo ang lahat ng aming papuri at pagsamba. Glory, glory to your name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo lang po ay makisamba sa awitin. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Blessing and glory.
be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. To him who sits on the throne and unto the To him who sits on the throne and unto the Lamb. Blessing and glory, be blessing and glory and honor and power. Be blessing and glory and honor and power forever. Blessing and glory, be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory, be blessing and glory and honor and power forever. Who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Let's give him praise tonight. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. We bless you. Be blessing and glory and honor and power forever, Lord. Be blessing and glory and honor forever. Blessings. Oh. Amen. Praise the Lord. Be blessing and glory and honor and power forever. Para sa to him who sits on the throne and unto the Lamb. Dalawa pong persona ang binabanggit doon. Siya na nakaluklok sa trono at sa kordero na nasa kanan niya. So yun po makita natin na dalawang persona doon makikita ang Diyos. Pero pag masabi natin at dinidescribe na yung kordero, meron pong 7 espiritu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So ngayon po, bago tayo pumunta sa ating muni-muni ng salita ng Diyos, ay ano oras na po? Oras na upang magbigay pasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Meron po ba tayong isi-share? Sana po, Monday pa lang, nag-iisip na tayo ng inahanda natin na i-share natin para sa body of Christ. Na po? Baka po meron kayong gustong i-share, meron kayo sa inyong meditation, sa inyong pong overflow ng iyong puso, ay meron kayong pasalamat. No? At meron po ba kayong mga panalangin na nakita nyo nagkakaroon ng kaliwanagan at katugunan? No po? Doon sa kahapon, no? Bless na bless yung mga pastor kasi pag-register namin, merong apat ba o tama, 4 na libro na
na binigay ng mga libre lang. Ba? Praise the Lord. At mayroong pagkakaabalahan ng mga another reading materials na dinagdag. Ang Panginoon libre, ano? Saan ka nakakita sa ah, lahat ng mahal ng mga bagay ngayon sa mundo, nagmamahal, ay nakita natin na meron pa ding talagang overflow ng God's grace and blessing sa mga anak ng Diyos. Amen ba? Hello? Praise the Lord. So, magpasalamat tayo. Meron po ba dyan sa ating mga... Teka lang. Parang may hinahanda ating kapatid eh. May kang hinahanda, kapatid, na mag-share mo? Ikaw. Dati. Ha? Memory verse. Memory verse kayo mo dati. Praise the Lord. Ang aking memory verse ay sa Colossians 3, verse 17. At ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita at sa gawa, gawin niyo, sabing doon, gawin ninyong lahat. Hindi lang yung ngayon lang nangyari, ngayon lang ano, ibig sabihin lahat. Sabi niya doon sa verse, at ano man ang gawin ninyo, gawin niyong lahat ay maging sa salita, sa gawa, gawin ninyong lahat para sa ating Panginoon. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos. So, nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mga nangyari sa akin. Sa family ko, para sa akin. Hindi ko na isa-isahin dahil alam na ng Panginoon yun. Tuwing nananalangin ako sa Panginoon, hindi nagkukulang ang Lord financially. Hindi nagkukulang ang Lord sa araw-araw na pangangailangan ng family ko, sa mga apo ko, sa anak ko, maging sa ibang tao, hindi lang sa akin. Pinagpasalamat ko lahat 'yun sa Panginoon. Lahat ng do-donate sa akin, love gift sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya nga sabi, maging sa salita o sa gawa, pagpasalamat yung lahat. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, inaabot pa ako ng mga kapatiran, dinadalaw ng mga pastors, mga ano, kaya lang, hindi ko naman laging inaasahan yun dahil busy din sila. Pero praise the Lord, kahit sa text, ano, lalakas ang kalooban mo, lalakas ang spiritual na kalagayan mo. Kaya lahat, pinagpapasalamat ko lahat, lahat para sa Panginoon. Yan lang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan, naiisip ko din, no, na kung sa akin nangyari, no. Minsan mahirap din isipin. At minsan may inaalaw kasi ang Lord sa buhay natin, no. Kaya dapat kapit lang tayo sa Panginoon kasi minsan hindi natin naintindihan. Inaalaw din ng Lord na may mangyari sa atin na hindi natin ibig. Pero ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, at pag nangyari yon at inalaw niya yon, meron siya isang bagay na gustong patunayan. Sabi nga nung minsan namatay yung kaibigan niya na kapatid ni Mary at ni Martha, di ba? Kung nandito ka lang, sana hindi namatay. Pero sabi niya, hinayaan to ng Lord para makita niya yung kaluwalhatian niya. Okay. So, doon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Meron pa, si Ate Jen. Ate Jen, short time.
Good morning po. Pagpapasalamat lang po namin yung naging safe journey po namin itong nakaraan sa Bolinao. Kasi siyempre, 'di ba, laganap na yung aksidente sa kalsada nitong mga nakakaraang linggo. Lalo na involved pa yung isang bus company. Pero yun po, nakauwi kami po ng matiwasay, tsaka nagkaroon kami ng memorable time sa Bolinao nitong nakaraan. Wala na kasi kami ibang time na pwede pang isingit kasi papasukan na naman po na itong June. Yun po. Tsaka salamat po talaga sa provision board. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Lord willing, makarating din tayo doon sa lugar nila Jen, no? It's a very nice place. Hallelujah. Kaya blessing din sa kanila iyon na naging close ulit sila sa father niya na nakakapunta sila doon sa tabing beach, no? Kaya enjoy na enjoy yung mga bata sa beach. Alam niyo po, ang beach is something na talagang nakapagpa-energize. Kapag relax, kapag-energize, nakapag-refresh ng kasi mataas ang ayon. Alam mo yung pag kayong naglagaslas ang tubig, nag-wave, mataas po yung positive ion. Yung positive ion na yun po yung nakakapag refresh sa katawan natin. Kaya madami po nagagawa yan sa atin. Madaming nagagamot yan. Praise the Lord. Ang dami tayong medyo kalungkutan kasi sabi nga din ng pinsan ko, yung anak ng naging friend natin doon ay namatay, no? 42. Actually, pinabayaan din. Maano kasi yun? Bisyo, abuse din sa katawan. Kaya po yung mga umaabuso sa katawan, wag po nating pahirapan yung katawan natin, no? Wag nating abusuhin yung katawan natin. We are responsible for our own health. Hindi pwedeng sabihin natin, Lord, bahala ka na sa buhay ko, sa katawan ko. Hindi po. Responsable po tayo. Binigyan tayo ng responsibilidad ng Diyos para maging responsible or accountable to our own health and yung ating faith, yung ating sariling dinadaanan na buhay natin. Tayo nagdidesisyon dyan. No? Although, syempre, meron din siyang intervention dyan. No? Pero hindi natin lagi nalalaman yon. All we have to do is to use our wisdom, God-given wisdom. At pag tayo naman po ay talagang namuhay at lumalakad na sa piling niya, sa presensya niya, no, ay nadidirect naman po tayo talaga yan. We are directed. No? Kaya huwag tayong lalayo, ika nga. Praise the Lord. So, siguro, saya-saya na nga, saya-saya na naranasan nga, no, ng nila Jen. At naingatan sila ng Lord. Actually, sa dami ng accident talaga ngayon, minsan pag iniisip ko, wala kang kamalay-malay, may iipit sa'yo na truck sa likod, tsaka sa harap, di ba? You do not know, you'll never know. Mahalaga, we trust the Lord for everything. Kung i-allow niya yun, God has a good plan. God has the best plan. Misal na kung anak niya ang involved, no? Kagahapon nga actually, pag sa umaga na ako'y papasok, nagpupuri ako sa Panginoon. Sabihin ko lang, Lord, thank you na kasama kita, iniingatan mo ako ngayon as we travel along the way na papunta. Pero minsan, sasakay lang ako niyan. Hindi ko yan iniisip. Kahapon nga, siguro dahil sa madaming nangyayari na gano'n, pagsakay ng aking kasakay na nakikisakay sa akin, pagpauwi na ako galing sa minister's meeting, nagpe-pray siya. Lord, ingatan niyo, hawakan niyo yung kamay ng Pastor Labet sa aming pagbabiyahe. Bigyan siya ng yung na pag-iisip, maliwanag, ganun. So parang naano ako naisip ko. Sometimes we need that. No? Although, of course, we must live in the presence of the Lord. Kahit na hindi ka nagsalita dyan,
Alam naman niya, nandyan siya, no? Nung nire-review namin yung eschatology, alam mo yung eschatology, it is the teaching or the doctrine about the last days. Ang nag-review sa amin noon ay yung isa sa mga Vatican, sinasabi nila, napakatanda na professor. No? Kaya, natutuwa ako doon. 2 beses ko na siyang nakita nag-present. At natutuwa ako sa kanya kasi pag nag-present siya, sa tandaan niya yun, pag nag-present siya, ang ganda ng outline, may presentation na maayos. Talagang, ano, naka, ano siya, PowerPoint, tapos may presentation na outline, A, B, C, D, tapos A, may outline, tapos B, may outline. Sabi ko, grabe, no? Praise the Lord, we are blessed na nadadalaw pa niya tayo. Actually, siya ay nasa abroad na sa Amerika magpapastor. Si Pastor, kung tawagin siya ay si Pastor Andy Basilio. At tanda na niya. Tuwa ako. I will share na eschatology o yung doctrine of the last things na in a manner na present niya. Mas maganda kasi. Talagang naka-outline. Iba talaga kasi pagka nagtuturo na eh. Tayo, we can do that. Kaya lang, alam niyo naman, very busy ang mother. Very busy ang lola niyo. Gusto ko man nabigyan kayo ng magandang outline ay hindi ko na masyado magawa. Anyway, God is good. He always make a way, di ba? He always make a way. Kaya paborito rin natin yan. God will make a way where there seems to be no way. Parang walang paraan, pero He makes a way, di ba? Hallelujah. So, meron pa pong magpasalamat sa Diyos? Mag-share anything that will encourage us? Thank you, Jen. Thank you, Bena. Meron pa po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Namasyal ang ating kapatid na si Nonoy, no, sa kanyang probinsya. At pagbalik noon, madami na namang kwento yon. Praise the Lord dahil may pagkakataon pa rin siya, madalaw yung kapatid niya sa probinsya at saka magkasama-sama sila kasi yung ibang kapatid niya nandyan lang, di ba? Sa anong pangalan nito? Teka lang ha. Ay. Yan. Makulit yung ang ating mga electronics. Okay, tayo po ay mag-aaral tungkol sa pang-apat na ebanghelyo, no? Sabi nga nila, ang ebanghelyo na to ay hindi ito yung kasama sa synoptic, kundi ito ay pinaka-supplemental nila to. Hindi, ito yung bagay na nag-fill in sa mga hindi na isulat nung Matthew, Mark, Luke, John. At ito ay sinulat na medyo malayo sa pagkakasulat nung tatlo na yan. At siguro less than 80 AD daw na year ang pagkakasulat nito. At medyo yun na mga magagaling na mga historians na mga ano ay sila naman na nagpatotoo na talagang itong sulat na to ay sinulat ni San Juan o John na kapatid ni James na naging pinaka-inner circle ng disciples ni Jesus. No? Sa 12 na yan, meron siyang 3 na lagi sinasama. At sino yon? Si Peter at ang magkapatid na James and John na anak ni Zebedee o Zebedeo. Sabi nila, si Zebedee daw ay medyo may kaya. Kahit ng dalawang nito ay fisher folks or fisherman, pero siguro may-ari din sila ng bangka or something. Kasi may mga servant daw ang tatay nila na si Zebedee. At kung tawagin tong dalawang to ay sons of thunders kasi medyo ano daw to, fierce or something na very bold, no? Sila yung magkapatid na nagsasabi, Lord, pagka nakasalangit ka na, ako nasa kanan at siya naman nasa kaliwa. Mga ganun. Very bold sila sa pag-approach kay Jesus. At si John, apostle of Jesus, ay siya yung very sweet siya kay Jesus. At nung time ng Last Supper, siya ang nakahilig, sabi niya, sa dibdib ni Jesus.
maano siya, very sweet siya, no? Very clingy. At kaya nga hanggang sa nasa cross si Jesus, siya yung nandun talaga sa paanan, nakasama ni mga Mary at ni Mama Mary at ng ibang Mary at ibang babae na followers ni Jesus. Siya talaga yung disciple na nandun. Walang iba, di ba? Walang iba na lumapit sa paanan ng cross ng Calvary kundi si John. Yan yung sumulat ng John, ng Gospel of John, at siya din ang sumulat ng epistles ng 1st, 2nd, 3rd John, at siya din ang sumulat ng Revelation. Siya talaga. At sa lahat daw ng disciples, dahil siya yung John the Beloved, kung tawagin, siya yung hindi dumanas ng pagkamatay ng yung tragic death. Namatay siya sa natural death, parang katandaan or something. Hindi katulad ni Pedro na pinako din sa krus, pero sabi niya, wag niyo ako ipako sa krus ng paganyon. Pako niyo ako sa krus sa pabaligtad kasi hindi ako karapat-dapat na maging katulad ni Jesus, no? Yung mga ganon. Tapos si Pedro, dilagare, no? Kung ano, mga pagkamatay ng mga apostles at saka mga secondary apostles, no? Si Stephen, nakita niyo naman, si Stephen, nangangaral lang siya. Ayan, nasa Acts yan. Nangangaral lang siya, nagalit sa kanya yung mga tao, pinagbabato siya, pinatay siya sa pagbabato. Alam niyo, yung papatayin ka sa magitan ng pagbato, yun yung nagkasala ng ano talaga, ng death, na ang dapat ay death sentence. Pero siya, nangangaral lang siya ng salita ng Diyos, pinapangaral niya si Jesus. Pinagbabato siya hanggang sa mamatay siya. Kasi siguro, pagka ikay na handusay na, pupukulin ka na ng malaking bato na ibabagsak sa ulo mo para tuluyang mamatay ka na. Ganon ang pagkamatay. Pero bago nga siya mamatay, sabi niya, nakita niya si Jesus, bumukas yung langit. Sabi niya, Lord, okay na ako, kunin mo ko dyan. Receive me, di ba? Anyway, pero to si John, hindi to nakaranas ng ano. At imbis na nung parusa sa kanya ay in-exile siya sa isang island. At ang island na yan ay Patmos. Yun yung sabi sa Revelation. So ano yung John, Book of John? So, okay, ito daw, itong merong Book of John ay merong 7 miracles. Although merong 8 na nakasulat, no? Pero nag-revolve yan sa 7 miracles. At nagsimula yan sa miracle of yung at Cana. Wedding at Cana. Alam niyo yung inatina ni Jesus na kasalan? Nung wala na siyang mapainom na wine, ay sabi ni Mary, wala na silang ma-serve. Baka mapahiya yung mag-asawa. Sabi niya, ganun ba? Kahit hindi ko pa oras, sabi niya, ano naman pwede kong gawin? Hindi ko pa oras. Pero ang ginawa niya, anong ginawa niya? Yung tapayan na naubos na alak, pinapuno niya lahat yun. Maraming tapayan. Binilang ba? At yung pinuno ng tubig na yun ng waiter, ng tapayan, sabi niya, o sige, iserve mo na yan. Isi-serve water lang. Pero nung tinikman, nung pinaka-head ng kasalan, ano? Anong sabi? Best wine daw ever na sinerve. Sabi nila, bakit yung mga ibang kasalan, pag lasing na yung mga bisita, ibibigay na yung mga walang kwentang alak. Ikaw, kung kailang matatapos na yung okasyon, ang binigay mo ay yung best wine. Bakit? Yun ang ginawa ni Jesus. Miracle yun. Tayo manalangin. Father, we come to you, O Lord, na gusto namin mas makita ka dito sa pagkakasulat ni San Juan, dito sa pagkapresenta ni San Juan, na siyang napakalapit sa iyo, isa sa pinakamalapit na disipulo mo, isa sa pinakamalapit na first apostle and disciple mo, na ikaw ay buhay dito. Kaya siguro talaga may karapatan siya magsabi at magpatotoo na ikaw yon, ikaw ay Diyos, ikaw ang Diyos, ikaw ay nanggaling sa amang Diyos. Kaya purihin, sambahin ang pangalan mo. Panginoon, buksan mo aming puso't isipan, nawa patuloy niyo yung lapit aming puso't kaluluwa, espiritu at kaluluwa,
sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas na nanggaling sa iyo, Ama, at kaisa ninyo bilang Diyos. Glory to God, Jesus' name. Amen. Amen. So, kung gusto niyo talaga mapatunayan, minsan sabi ng aking kasamang disciple ng aming discipler noon, nandun pa ako sa St. John. Sabi niya, nung kami nagsa-Sunday school, sabi niya, wala naman sinabi sa Biblia na si Jesus ay Diyos, di ba? Kaya siguro nalilito ang tao. Yan. Pagka binasa mo naman talaga ang buo ng Biblia, madidiscover mo din. No? Madidiscover mo din. Kaya nga, kung basahin natin ang 1 John, sabi dito, nang pasimula sa 1 John 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So mayroon siyang 3 stages na dinaanan si Jesus. No? Nung siya kasama ay Diyos, kasama siya ng Diyos, sa creation, hindi pa siya incarnated. Ang ibig sabihin, wala pa siyang flesh. Ang tawag sa kanya, pre-incarnate God. Yung bago sa tao, magkatawang tao na Diyos. Nakasama ng Diyos doon sa kabuuan ng pagka-Diyos. Although hindi naman sila nahahati, ang pagka-Diyos nila hindi nahahati. Yung tinatawag na Godhead. Pero ang fullness ng God ay 3 sila. No? Sa creation pa lang, no, sabi, God created the heaven and earth sa Genesis 1:1, di ba? Through the word. Through the word. Yung salita lang. No? And God said, let there be light. No? Tapos dun sa creation niya ng heaven and earth, then the Spirit of God hovers around it. No? Binabantayan ng banal na Espiritu. So nakita natin yung Trinity o yung tri-person ng God. No? Siguro sabihin natin na although hindi nahahati ang Diyos, pero hindi rin buo ang Diyos kapag kaisa lang siya. Nakakita na kayo ng Mercury? Yung mga nag-aaral, nag-experiment ng Mercury. Yung Mercury, pwede mong hatiin, di ba? Pero pag hinati mo yung Mercury, kung ano yung Mercury dito sa kabila, yun din yung Mercury na humiwalay. Di ba? Pareho pa din. Tapos pag pinagbuo mo, nabubuo din siya as it is ng Mercury. Pero pag pinaghiwalay mo, yung content ng hiniwalay mo, dito sa kabilang hiniwalay mo, iisa rin, pareho. Kaya ang Diyos, pareho ang nature niyan eh. Pareho na sila ng katangian, yung 3 Diyos na yan, na sa atin ay isang Diyos na 3 persona, kung tawagin natin, so that we will not confuse it with 3 gods. No? 1 God in 3 person. Yung 3 katangian ng Diyos. Ano yung 3 pinakakatangian ng Diyos? God is, omnipotent. Lahat ng power. All power belongs to Him. Kaya yung power ng God the Father, ganon din ang power ng God the Son, at ganon din ang power ng Holy Spirit. Ano pa? Omnipotent. Ano pa? Omniscient. All-knowing. Lahat ng alam ng Diyos, alam ng anak. At alam din ng banal na Espiritu. Kaya wala tayong malilihim sa Diyos. Alam niya ang bulong ng puso mo. Alam niya ang iniisip mo. Nababasa niya ang gusto mong gawin. Ang Diyos lang po yun. Kaya minsan, pagka may masama kayo iniisip, huwag niyong sasabihin para hindi malalaman ng demonyo. Kasi pag nalaman ng demonyo, anong gagawin? Uulukan ka, syempre. Tama yan. Gawin mo yan. Tama lang yan. Ako bahala sa'yo. Di ba, be? At pag meron kayong ginagawang masama at sinasabing masama, huwag niyong sanayin. I-rebuke niyo. Bakit? Kasi itatanim na niya yan sa ang kalaban ng ating Diyos. Tatanim niya na yan. Yan lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yan para malaman niyo na yung difference ng power. Although may power ang ating kalaban, pero wala siya sa katiting sa power on all-powerful, omniscience, and omnipotence ng God. The triune God. At siyempre, ang pangatlo, God is omnipresent. Kaya nga si Jesus, kahit nandun siya sa incarnate o yung tinatawag na katawang tao,
alam niya si Andrew kung anong ginagawa bago niya makita. At alam niya kung sino ang katauhan ni Andrew nung sabi. Kaya sabi ni Andrew, paano mo nakilala ako? Ngayon pa lang tayo nagkita. Nakita kita. Andun ka sa ganyan, ilalim ng puno. Ano? Nagme-meditate. At ikaw, ang taong walang, ang tawag dito, walang pagpapaimbabaw. Tama ba yun? A person with no guile. Wala namang kasinungalingan, walang walang pagkukunwari na tao. Yan. Kaya sabi ni Andrew, paano mo ako nakilala? Nakita kita. Paano mo ako nakita? Nandito ka, nandun ako. Di ba? Because even in his sabi dito, ano sabi dito? Even in his incarnate being, kahit na siya'y nagkatawang tao, nandun siya sa katawang tao na yon, nakikita niya. Nakikita niya. Alam niya. Although hindi niya to ginagamit, hindi usual na gamitin niya ang kanyang pagka-Diyos. No? At nilimitahan niya yung kanyang nilimitahan niya. Nilagay niya sa limited container. Yun yung description ng mga ibang nagtuturo. No? Kasi ikaw, pag spirit ka, wala kang, di ba? Wala kang limit. Hindi, pero pagka ikaw flesh, may limit ka. Kasi nandun ka sa container. Nandun ka lang sa container. Yung kayang gawin ng container mo na yan. No? Although may power. Kasi nung huhulihin si Jesus para itapon sa bangin o para patayin, di ba? Lumakad lang siya na hindi siya nakita kung saan napunta. Ginamit niya yung power niya doon. Binulag niya yung mga humuhuli sa kanya, kumukuha sa kanya. Binulag niya, tapos nagdaan siya sa gitna, hindi siya nakita. Anyway, ang isa lang ang tinuturo ng Juan na to, ng John na to. Tinuturo na siya talaga ay Diyos at kaisa ng Diyos at kasama ng Diyos. So, sabi, tapos nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Nakita natin to, no? At walang anumang nalikha nang hindi sa magitan niya. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. No? Hindi lang siya yung life, siya din ay light. Yung malalim din to, no? Pero sa buhay natin, minsan nagugulumihanan tayo. At minsan, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Hindi natin na alam ang direksyon natin. Hindi natin alam ang patutunguhan natin. No? Ewan ko, kasi sa isang tumanda na, wala nang looking forward. Minsan, looking backward na lang, di ba? Pero kayo, mga bata kayo, you always look forward. Lord, what is in store for me there in the future? What have you in store for me in the future? I know it's the best. Kaya nga minsan, pag nagbe-birthday kayo, ang sabi ko, wishing you the best. Di ba sabi ng mga tao, wishing you the best. May God's best discovered, be fulfilled. May God's best be upon you. Yan, ganyan yan. Noon, nag-aaral ako. Ang tanong ng teacher, 5 years from now, saan nyo nakikita yung sarili nyo? Yan, dyan nyo makikita yung pangarap nyo. At saan, be? Saan? Nagtutulak ng ng kariton at namumulot ng saan nakita? Nagtitinda ng taho o gumagawa ng taho? Ano daw? Ha? Saan? Nakikita niya? Salamin? Sa loob ng salamin. Tapos nakaganon. Yung future. Maliwanag ba? Maliwanag na maliwanag. Ang bahay, maliwanag na maliwanag. Anyway, tanong niyo sa Panginoon, Lord, saan niyo ba ako dadalhin, no? Where are you taking me? There, I want to be there. I want to be there. Sabihin mo, kung saan mo ako dinadala, Ama, gusto ko doon. Sabihin mo yun, Lord, kung saan mo ako dinadala, gusto ko doon.
Okay. Minsan kasi, alam niyo at the age of 21, minsan di ko rin alam kung ano yung gusto ko eh. At the age of 21. Mabuti na lang nakilala ko ang Lord at the age of 21 and 22. Sabi ko, Lord, maglingkod na lang ako sa inyo. Although, kasi tapos nag-involve ako sa church. At the age of 24, nag-Bible school ako. At the age of 25, siyempre, graduate kasi 1-year course lang yun. Pagkatapos nun, hindi ko rin alam. Sabi ko, Lord, magtatrabaho ba ako o mag-church lang ako, maglingkod lang ako sa church o maghanap buhay? No? Dahil, alam niyo na, nung time na yan, broke kami. Wala naman ako ibang inisip, kundi sabi ko, basta i-open mo lang, Lord, kung ano yung open, yun ako, papasukin ko, no? So that was the time na nakapasa naman ako sa civil service. At nung makapasa ako sa civil service ng result, kinabukasan, nakapasok na ako sa opisina. Saan kanyan? Kaya pag sinabi mo sa Lord, Lord, where you are taking me, there I want to be. Gusto ko na yun. Kung saan mo ako nilalagay, Lord, doon ako. Gusto ko yun. At ngayon nga, hindi ko rin nakalain kasi 2005, sabi ko gusto ko mag-exit na sa government service. Hindi naman na nangyari, no? Kaya ngayon nangyari, 2026 mangyayari. So, 21 years in the making din yung decision ko na yon. Hindi nangyari. So, minsan di natin alam talaga yung mga pangyayari. At may mga intervening. Minsan kasi matigas ang ulo natin. Kaya minsan, paikot-ikot buhay natin. No? Katulad ng nasa wilderness yung Israel, di ba? Ilang hours, ilang months lang daw, o ilang days lang daw, nandun na sila sa lupang pangako eh. Ang nangyari, 40 years? Grabe naman, di nila makita yung Canaan. Kung makikita niyo sa mapa, ito yung Egypt, gaganon lang sila, tatawid lang sila. Tumawid pa nga sila ng dagat ng miraculously. Tapos pagdating doon, paikot-ikot sila. Although, alam nila yon, natagpuan nila yon, kaya lang hindi sila pinapatawid ni Lord. Kaya paikot-ikot sila doon. Kasi nga, sa katigasan ng kanilang ulo. Ganyan ang buhay natin. Anyway, God is the light, no? Kaya kung nandun kasi kay Jesus, sabi dito, siya yung buhay at siya yung kaliwanagan. Siya yung ilaw. Sabi dito, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Hindi matatalo. Praise the Lord. Hindi magagapi. And that is Jesus of the book of John. Madami ka discover. Alam niyo ba, dito na natagpuan din, dito yung pagka-Diyos ni Jesus, no? Nandyan din o pinapatunayan ng 7 I.M. Ano yung 7 I.M.? Una, ano? Sa chapter 6 verse 35, yung lagi natin binabanggit pag tayo nagko-communion, ang sabi diyan, I am the bread of life. Yan. Yung bread, yan yung nakakabusog sa tao. Di ba? Yung bread, yan yung sabi niya, satisfy. Satiate. Yung English na mas malalim. Satiate our longings, our needs. Satisfy. Bumubuo yan ang ating mga gusto o ng mga naisin. And that is the bread of life. At pag being bread of life, it gives life. It gives meaning to life. It gives strength to life. It gives, color to life. Ano ba? Ano? Bread of life. Actually, sabi niya, hindi lang tayo dapat nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At sabi nga sa 1 John, siya ang salita. Di ba? Kaya si Jesus yun. It is all about Jesus. As being the bread of life. Yung makakasatisfy ng needs. Minsan, kahit tanongin niyo yung pinakamayayaman, sasabihin mo, satisfied ka naman sa buhay mo? Super yaman na, kahit yung mga pamilya ng Tan, ng C,
ng Gokong Wei, ng kung ano-ano pamilya ng mayayaman ng mga Chinese. Pag tinanong mo, satisfied ba sila sa buhay nila? Apart from Jesus? Hindi po. Apart from Jesus, hindi po. Bakit? Kasi, hindi mo alam yung, kunyari, namatay ka. Hindi mo alam yung mangyayari sa'yo pag namatay ka. Pero pag alam mo na uuwi ka sa presence ng God because of Jesus, masaya ka na uuwi ka. Di ba? Sabi, gusto nyo ba pumunta sa langit? Ang sagot, sino gusto pumunta sa langit? Ayaw nila. Kasi inisip nila, baka ngayon na. Kasi baka hindi muna ngayon. Gusto namin pero hindi muna ngayon. Di ba? Ganyan ang katwil ng mga tao. Anyway, the second I am is, I am the light of the world. Ang mundo, ang gulo. Kaya nga kung walang mga Kristiyano, kawawa ang mundo. Kaya nga mabuti, may mga natitira pang Kristiyano matitibay. Hello, mga Kristiyanong matitibay. O baka naman kakulay na rin tayo ng mundo. Di ba? Mahirap yun. Paano magsalita ang mga taga-mundo? Sabi sa Psalm 1, di ba? Kung gusto mo pinagpala ka, sabi niya, huwag kang makikiumpok sa mga taong haragan. Huwag kang salamuha. Huwag kang tatayo kung saan sila nakatayo. Huwag kang dadaan kung saan sila dumaan. Huwag kang makikiumpok kung saan sila nakaupo. Kung gusto mo maging tunay na mapalad. Wala, gustong-gusto din natin kasi yun ang pinapakinggan din natin. Anyway, tayo ay nahahawa. Pero kung gusto nyo maging iba, magliwanag kayo. Mangaral kayo. Kayo maging ilaw. Kayo maging kaliwanagan. Ibig sabihin, pakita nyo kung alin yung mali at tama, masama at mabuti. Yan ang kaliwanagan. Praise the Lord. Ano yung una? I am the bread of life. Pangalawa, I am the light of the world. Pangatlo ay, I am the door. No? Siya na yung papasukin mo, siya pa yung pintuan. Di ba? Yun daw yung kaibahan kung gusto mong maligtas. Sa iglesia, ikaw papasok sa kanila. Pero sa atin, kapag gusto mong maligtas, si Kristo papasok sa iyo. Sa buhay mo, sa katawan mo. Yun, sa puso mo. Yun po yung kaibahan. Ang turo ng mga INC, Iglesia ni Manalo, paano naging INC yun, Iglesia ni Manalo, ay, kailangan ikaw papasok ka sa Iglesia ni Kristo para maligtas. Pero tayo, ang turo natin, si Jesus papasok, si Kristo mismo papasok sa atin, sa buhay natin. Yan yung sinabi niya dun sa isang church sa Revelation, di ba? Sabi niya, narito ako, nakatayo sa pintuan, kung sino man ang duminig, ako ay papasok sa kanya. At kami dalawa ay lagi na magkasalong, at kami dalawa magsasalong kumain. Ibig sabihin, meron na kayong harmonious fellowship, harmonious relationship. Kasi sa tradisyon, sa kultura ng mga Hudyo, ang pagkain, pagkasalo sa pagkain, yun yung highest form of fellowship. Kasi huwag kayong makikikain o sasabay kumain sa kaaway nyo, di ba? Sinong gumagawa nun? Kaaway mo, tapos kakain ka sa harapan niya. Walang gagawa nun. Pero kung gumawa ka nun, sabi nga sa Psalm 23, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. My cup runs over. Sabi niya, kahit sa harapan ng kainan, na harap ng aking kalaban, sabi niya, yung aking buhay, yung aking, kung ano meron ako, nag-overflow ng masagana. Ibig sabihin, kaingitan ka pa ng kaaway mo.
Yan si Jesus. Yan si Jesus. Alam mo dito sa John, pag pinag-aralan to, grabe, ma-amaze ka kung sino si Jesus. Kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya nga, Christ is the answer. Yan daw ang basic doctrine natin. No? Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. No? Tapos, He is the coming King. Apat yun, no? Savior, baptizer, great physician, and the coming King. The great physician, oh hallelujah, He is coming back. Ah, tama ba yon? Hindi, mali daw yon. He's coming again. He's coming back. Hindi He's all I need. That's the wrong version. Kayong ko lang din nalaman. Tumanda ako. Kasi yan ang basic doctrine natin. No? Christ is the answer to all our longings. Savior, baptizer, great physician, and a coming King. Praise the Lord. Pangatlo, He is pangapat ba? 1, 2, 3, pangapat, I am the good shepherd. Yan. Mabuting pastor. Ha? 10, 11, 14. Tama ba? I am the good shepherd. Kaya po kung kayo nawaliligaw ng landas, lapit kayo kay Jesus. Kasi may tungkod yan. Yung tungkod niyan, kakawitin kayo niyan, tungkod ng shepherd, kakawitin kayo, tapos ilalagay ka sa tamang landasin. At saka ihahalo ka sa mga, kasama mong sheep. Kaya yun po yung mga Kristiyano lumalayo sa kapwa Kristiyano, baka hindi po yun sheep. Baka po yun ay goat. Kasi pagdating ni Jesus, pagbalik ni Jesus, anong sabi? Hihiwalay niya. Nasa kaliwa ang goat, nasa kanan ang sheep. Yung goat, papunta kayo doon sa distraction. Yung sheep, welcome. I-welcome kayo. Sunod, siya yung resurrection and the life. Jesus is the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. Alam niyo po, ito ang pwedeng mag-comfort sa mga namatayan. Sabi nga ni Pablo, hindi kayo katulad ng mga nag-grieved without hope. We grieve with hope. Why? Nalulungkot tayo pero iba yung kalungkutan natin. Bakit? Dahil tayo ay nakatingin sa may pag-asa. May pag-asa pa na makikita muli doon sa eternal life. Makikita muli doon sa presence ng God, doon sa paradise, doon sa kingdom ng Lord. Kaya sabi niya, when your loved one, when your loved one say goodbye or died, no? We do not grieve. We do not grieve the way the people grieved without hope. Because we grieve. Nag-grieve tayo. Posible hindi tayo mag-grieve, di ba? Kahit tayo Kristiyano, mag-grieve tayo. Pero iba po yung grief natin. Kasi yung grief natin with hope na magkikita ulit tayo. Alam natin merong resurrection and merong new life in the afterlife. And that is Jesus. I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. Paborito ko rin yun eh. At siyempre sa John 14:6. Oo. Yung kahit sinabing 7 IMs, yan, 3 yan eh. I am the way, the truth, and the life. Alam mo yung life, paulit-ulit yan eh. I came that they might have life. Satan or the devil came
to steal, kill, and destroy. Kaya kung sinong sumira ng future mo, huwag mo sisihin ng nanay, tatay mo, o sarili mo. Sisihin mo, demonyo. Pero actually, kung ikaw naman ay namumuhay ng maayos, hindi ka rin madideceive ng devil. Kasi yan lang talaga ang kanyang ah, natural. Natural lang niya yan, talent. Sabi niya, the devil came to kill, steal, and destroy. John 10:10. But I came that they might have life. Sino yung sinasabi niya? The disciples. And that they might have it more abundantly. Para magkaroon sila ng buhay. Tingnan natin yun sa John 10:10. Ito, ano to eh. Ano to? Sabi dito, the thief, kung tawagin niya, thief, hindi devil, no? The thief does not come except to steal, to kill, and destroy. I have come, sabi niya dito, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sino yon? Yung disciples niya, kasi sinasabi niya dito, yung mga lamb or yung mga sheep, yung mga nag-enter ng door at ng kanyang sheepfold. Kasi nandiyan din yung I am the good shepherd, no? Tapos the good shepherd gives his life for the sheep. Life na naman, di ba? Alam mo, we have a meaningful and colorful and abundant and blessed life in Jesus. Hello? Kaya nga yung life na yan. Minsan, di ba? Minsan yung mga taong na nasasawa na sa buhay, ano sabi nila? Anong klaseng buhay to? Di ba? Pero yung mga nag-enjoy kahit walang pera at nakakapagtaas pa ng paa at nakakapagkape ng masarap, sabi niya, this is the life. And you can only have it if you have Jesus in your life. Ano sabi pa? May, dito sa John na to, may nagpatotoo. Nagpatotoo si San Juan Bautista, no? Si Jesus yung sabi niya, may darating. Hindi ako bagay, sabi niya na magtali ng kanyang sandalyas, no? At pagka-bautismo niya kay Jesus, it was affirmed by the Holy Spirit in the image of dove. Image, nag-imahe lang ng dove ang Holy Spirit. Tapos nagsalita ang Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya makikita nyo yung triune God, di ba? Kaya nasabi niya sa 14, sabi niya, ni Philip, Lord, turo niyo naman sa amin saan papunta sa Ama. Sabi niya, hindi mo pa ba ako nakikilala? Pero, makikilala mo ang Ama pag nakilala mo ako. Makita mo ang Ama pag nakita mo ako. Bakit? Siya yung exact representation, exact physical form ng Father. Kasi wala naman sila talagang physical form. At sabi sa Colossians, diba? He is the image of the invisible God. Si Jesus po yun. Tapos sabi niya sa John 10:30, sabi niya, I and the Father are one. Sabi niya sa John 14:6, sabi niya, John 14, ano ba? If you have seen me, Philip, you have seen the Father. At sabi niya, wala akong ginagawa na hindi pinagawa ng Ama. At wala akong alam na hindi alam ng Ama. Ang lahat na sinasabi ng Ama, yun din ang sinasabi ko lahat. So, they are one. They are one in each other. Hindi sila iisa, kundi magkaisa sila. Na, magkaisa. Yun yung meaning ng being one with God. No? Yung sinabing, kaya hindi po siya yung Ama, although meron din siya sinasabing, pwede din siya tinatawag na Ama. Sinasabi, His name, no? He shall be named the Eternal Father. He shall be called Eternal Father. Pero hindi siya yung Father. So may kaibahan po yon. And the Father is not the Son. And the Son is not the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father. Magkakaiba po. They are distinct persons from each other, pero they are one in Godhead. Yan. Paano paliwanag po yon? Hindi ko po alam.
Na binasa ko lang din yun at natutunan ko din sa mga nag-isip nun. Pero kasi, pag titignan mo dito, lagi silang magkaisa eh. Di ba? O magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Kaya mga Catholic, pag nanalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Di ba? Pero sabi, pag manalangin kayo, pero si Jesus nagturo, pag manalangin kayo ng ganito, Ama. Di ba? So, nanalangin tayo sa Ama. Sa authority of pangalan ni Jesus. At sa tulong ng Banal na Espiritu. Dahil sabi, hindi tayo marunong manalangin. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, siya ang nagtumutulong sa atin paano manalangin at kung ano ang ipinapanalangin. So in the ministry of the Holy Spirit, we pray to the Father by the name, by the authority, by the number one way. Number one way. The only one way to the Father. No? Kaya sabi niya, you pray to the Father in my name. Ibig sabihin, kung wala si Jesus sa'yo, yung panalangin mo, kapatid, may sagko na ulap. Yung ulap na yon, yun yung mga kasalanan mo na hindi mo pa hiniling ng kapatawaran. At tatawid lang yan kapag nanampalataya kay Jesus bilang yung Savior and Lord. Maglalaho yung balakid na yan sapagkat hinugasan na yan ng banal na dugo ni Kristo at inalis na yan. Sabi nga ni, di ba, yung washed away my sin. Hinugasan niya eh. Washed away my sin. Yan. Diyan po sa John, yan natin lahat makikita. No? Kaya sabi dito, ang salita ay Diyos. No? Sabi dito, sa pasimula ay naroon na ang salita. Okay? Tapos nawala. Sa salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Tapos sa verse 14, naging tao ang salita. Naging tao ang salita. Sabi nga dun sa Philippians, hinubad niya yung pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi naman siya hindi na naging Diyos, kundi sinubad lang niya. Ibig sabihin, sinantabi niya ang pagiging Diyos at sinuot niya ang pagiging tao. Sinuot niya yung limited flesh. Kaya siya naging limited. Pero nandun pa din ang kanyang pagka-Diyos. Kasi hindi siya mabubuhay muli kung hindi siya Diyos. Sabi nga, pinatunayan na siya ay anak ng Diyos sa magitan ng pagkapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Yan yung sa Romans 1:4. So, actually, madali lang tong John na to eh. Ang sarap basahin. Pinaka masarap basahin yung John. So, pagkatapos na siya yung I am the way, the truth, and the life, ano pa? I am the true vine. Chapter 15. Pagka inalis mo yung dahon sa kanyang sanga, o yung sanga sa kanyang puno, ano nangyayari? Pag inalis nyo yung sanga sa puno, mamamatay, di ba? Kaya kung tayo, sabi niya, I am the true vine, you are the branches. Yan yung allegory na kumpara. Pinagkumparahan sa atin. Kaya kung tayo nakahiwalay sa Diyos, anong klaseng buhay meron tayo? Di ba? Kaya nga yung source of life, the source of the meaning of life, the source of the color of life, the source of the sufficiency in life, the source of lahat-lahat in life na kay Jesus. Kasi sabi niya, I am the vine. Ako yung puno. Kaya pag sino man ang, pag hindi ka nakadikit sa kanya, hindi ka mamumunga. Hindi ka mamumunga. At kung makabunga ka man, malalaglag lang yon. Walang saysay. Yun yung parang comparison made. So, pagkatapos, susunod, yun ay pampito. Pampito. Tapos susunod daw yung 7 signs. Yun yung 7 miracles. Anyway, diskubrihin nyo na lang yon for your own study. Read the Bible. Alam niyo po ba na mas matututo pa kayo mag-English pag nagbabasa kayo ng Bible? Hindi lang to kapakinabangan spiritual, kapakinabangan mental.
Hindi lang to kapakinabangan ng ano lang, no? Knowledge. Meron ding wisdom. Hindi lang to kaalaman, kundi karunungan. Hindi ko alam kung paano i-describe sa inyo yung karunungan. Kasi ang kaalaman is basic knowledge yun. Ibig sabihin, that is facts. That is, alam ko ang Diyos ay makapangyarihan. Okay. So, paano mo ma-apply yun sa buhay? Para yun, sabihin, may wisdom ka. Pag alam mo makapangyarihan ng Diyos, so alam mo kung sinong pupuntahan mo pag kailangan mo. Hello? You can use it in life. Kapag ang karunungan hindi mo magamit sa buhay, kabubuhan lang yun. That is foolishness. Biro mo, nag-aaral ka, yung pinag-aralan mo, hindi mo magamit. Nag-aaral ka pa. Mas mabuti na siguro yung mga hindi nag-aaral na may nagagamit. Di ba? Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun. Kaya, yung mga natutunan nyo, gamitin nyo sa buhay. Oh. Pagka, meron akong isang kumare na lagi siyang believe sa akin eh. Sabi niya, hindi mo masolve yan? Punta ka kay Beth, masosolve yan. Pero ako hindi ko ina-admit yun na lahat masosolve ko. Siyempre, I have one thing behind me. And that thing is God. Pag sinabi ko, ay, hindi ko kaya pa yan isipin, no? At di ko rin alam pa paano yan gagawin. Pero pag pinag-pray mo yan, sa oras na napag-pray ko yan, biglang, ting! Ay, oo nga, no? Tapos si-share ko yon. So, pero hindi ko sasabihin basta-basta na, so, biglang baka sakali na parang binigay lang ni Lord sa akin. No? So, unless na maging tama yon, tsaka ako masasabi, binigay ng Panginoon yan. Hindi ko nga naisip yan eh. Binigay lang ng Panginoon sa isip ko. Ito pala yung regalo kay Bena. God is within her. She will not fall. Oh, Bena, this is for you. It is a sticker na magpaalala sa'yo na God is with you and you will not fall. Wow! Thank you for the assistance. Salamat naman po. Hallelujah. Praise the Lord. So, Emmanuel, God is with us. Amen? Jesus is within you. Jesus is in me. Jesus is in us. And He loves us. So, tayo po kailanman, di tayo mag-iisa. Kaya nga, sa mga single, you are not alone. Because God, Jesus, is with us. We are never alone. Hallelujah. Kaya yung iba, parang hindi mabuhay ng walang kasama. Hindi, ibig sabihin, hindi nila naranasan yung pagsasama ng Diyos sa buhay nila. No? Kaya pwede natin maranasan yun. Sa panalangin, Lord, i-confess nyo lang, i-declare nyo yung faith na dapat magkaroon kayo. Lord, I know that you are here with me. God, I know that you are here with me. Kaya God with us, so close to us, Emmanuel. God is with us. Jesus is with us. And the Holy Spirit is within us. Tayo manalangin. Ama, salamat sa patuloy na pinapagpapatunay mo na dapat lang talaga sambahin ka at dapat lang talaga sambahin ang aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi siya tao lang, Panginoon. At hindi rin lang siya nanatiling Diyos noon upang maunawaan niya ang mga tao. At hindi siya nanatiling tao sapagkat upang mabalik ang kanyang kaluwalhatian. Ang glory niya na nandyan nung siya'y kasama mo. Kaya ngayon, Panginoon, as we look through the clouds, we know that Jesus is there, sitting at your right hand, O Father in heaven. Salamat po. Sabi niya, Ama,
na siya ay mauuna sa amin at ihanda niya yung mga mansion namin dyan sa tahanan ninyo. Kaya thank you na we will look forward na kami balang araw ay titira sa kingdom ninyo at may kanya-kanya kaming mansion. We praise you because God sacrificed. Your Son sacrificed for us all to take us there in heaven. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin, sambahin, ikaw ang daan, ang katotohanan at ng buhay. At dahil dyan, nalaman namin ang katotohanan. At dahil dyan, nakadaan kami patungo sa kalangitan. At kami, Panginoon, ay mayroong buhay na walang hanggan dahil kay Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Father. We thank you for your goodness and your grace. Hallelujah. Abundant grace, abundant love. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin para sa pagbibigay at tayo ay magbigay. Tayo maggaya at handog sa Panginoon. Tayo manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga kayo ang aming daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamagitan niyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Tinataas namin ang aming karob at handog, Panginoon. Baswasan mo po ito, Panginoon, na magiging supply, Panginoon, para sa iyong iglesia, O God. Para sa mga pangailangan, O Lord, ng iyong iglesia. Bless niyo po, Panginoon, ang mga taong magbigay, maging ang walang trabaho, Panginoon. Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoon, na merong pagkakakitaan, Panginoon, para matustusan, Panginoon, ang sarili at number one, ang iyong iglesia, Panginoon. Salamat sa mga estudyante, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Purihin ka sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat po. Diyan po sa ating sa GC, meron tayong mga i-input dyan, ating kapatid. At makita natin dyan yung ating mga pinagmuni-munihan. So, we know that Jesus is God. Amen? Minsan, galit na galit talaga sila eh. Kasi yung pangalan na, yung kanta na, He is Lord, He is Lord. Tinagalog natin, siya ay Diyos, siya ay Diyos. Paano nangyari yun? Eh, siyempre, hindi mo naman pwedeng gawing Panginoon ng hindi Diyos, di ba? Yun lang yun. Kasi mahirap kantahin, siya ay Panginoon, siya ay Panginoon, siya ay nabuhay na muli at siya ay Panginoon. Sabi ko nga, paano mo tatawagin si Jesus na Panginoon kung hindi ka naniwalang siya ay Diyos? You are committing blasphemy. Nagkakasala ka ng pamumusong sapagkat tinatawag mong Panginoon ang hindi naman dapat tawaging Panginoon. Jesus alone is worthy. Amen. Praise the Lord. At meron po tayong no? Pero siguro sa sa first Sunday of the month, magdi-distribute ako ng card. Yung card na yon, yung ating commitment sa OMG that will remind you always of your commitment. Ang commitment po natin sa OMG
Hindi naman 'to sapitan, kung ayaw niyo, okey lang. Pero ang talagang commitment natin per person ay 50 per month. Ako po ay binibigay ko 100, at least dinoble ko lang, 'no? At, pero tayo po kung magbibigay tayo ng 10 in every Sunday, 40 lang 'yon, so kulang pa. So dapat dagdagan natin ng 10 pagdating ng last, o kaya dagdagan natin ng 5 pagdating ng second at saka first, o kaya para 15, 15, 30 plus 10 is, tama ba? 50. Kasi ang minimum commitment dapat ng bawat miyembro ng iglesia ay 50 para sa OMG. So, ang ating kapatid na nasa abroad, 500 siya, nagbibigay siya ng 500. So, kahit na ma-miss niya yung mga ibang buwan, halos solve na siya, no? Pero halos every month ay nagbibigay siya ng 500. So, meron po nagbibigay ng 100 a month. Pero minsan hindi rin siya consistent, no? So, nililista ko na po ito para sa sunod ay meron tayong reporting. Pero katulad nung nakaraan sa amin, may reporting yung mga nagbigay. Pero hindi na binibigay yung amount para hindi na mapahiya. Pero sabi niya, pag wala yung pangalan niyo dyan, ibig sabihin hindi kayo nakapagbigay. Okay? So, itong taon na to ay meron tayong 2,005 pesos. 2,005 pesos para sa itong taon na to, ng January. Kasi in January parang wala. February, March, April, hanggang tong May. Tong May na, ano na to, ay meron po tayong collection na 2,005. At sabi ko nga sa inyo, na-bless po ang ating mga missionary. Kaya pag nabe-bless ang missionary, nabe-bless po tayo, nabe-bless din ng Lord, natutuwa siya. Dahil po, yun ang talagang kailangan natin pagsumikapan na pondohan yung mga local and international missionaries natin. Kasi sila yung talaga nagpapalaganap ng salita ng Diyos at nagtatayo ng mga churches, no? Hallelujah. So, Oo, yung mission, yung OMG, yung One Mission Giving, ang tawag po doon. So, meron po tayong commitment na 50 dapat sa buwan. Sabi ko nga, yung mga children, dahil wala namang, ah, Hindi, 20 weekly. So, kung mag-20 weekly ka, you have 80. So, you have surpassed the 50 na commitment. So, kung ang commitment mo ay 80, dilalagay natin doon 80 sa card. Magmaya, magbigay ko sa inyo yung mga nandito. Tapos yung sa susunod, yung mga magsasamba, yun sila yung bibigyan ko sa susunod. Dalawa po yung fill upan nyo. Yung isa ay record natin, ay bibigyan natin sa district. Tapos yung isa record nyo to remind you of your commitment. Yung mga bata, pwede na silang mag-commit ng 5 pesos. Kung kaya nyo. Kung hindi nyo talaga kaya, 1 peso. So, 4 pesos in a month. Mga bata yon. Kasi nabubuhay lang kayo sa baon at sa bigay. Pero ngayon, kung magsasakripisyo kayo na imbis na ibibili nyo ng ano dyan, ng kung ano, yung isakripisyo nyo ay bigay nyo sa mission, God will bless you. Amen po ba? So, bukod pa po yun doon sa ating giving ng tithes and offerings. So, hindi ko na kayo minamanduhan mag-tithes. Kung kaya nyong mag-tithes at nabe-bless naman kayo, do it. Sabi nga, according to what you have decided, no? If you're not happy doing it, okay, yun lang happy kayo. Kasi sabi niya, God loves a cheerful giver. Kaya kung hindi na kayo happy, nabibigatan kayo, nasa inyo yun. No? Kaya ang giving po ay out of love. Ibig sabihin, ayon sa bukal ng pag-ibig. Ngayon, kung konti lang yung love nyo kay Lord, di siyempre, konti lang ibibigay nyo, di ba? At out of faith din yon. Kasi kung konti lang yung faith mo, konti rin lang mabibigay mo. Pero kung alam mo, may bless ka ni Lord, marami kayo ibibigay din. Ibig sabihin, ayon yan sa inyong standards. Okay? So, praise the Lord. At natuwa naman tayo na tayo ay nakakabahagi sa ano. At ito nga, yung gustong mag-mission habang bakasyon, meron pong SOS. Yung summer of service. Pwede po, sa mission po, pwede po kayong sumama doon sa mission field. Tuturuan kayo mag-share ng gospel at pagkatapos mag-share kayo ng gospel sa isang community. Sinong gusto sumama sa inyo, ipapadala ko kayo. Libre po lahat.
nagkulang pa sila ng 2 eh. Eh, hindi ko lang alam kung meron na sila ngayon na napadala. Pero sa summer yon. Ito lang summer. At kaya lang, siyempre, hindi ano ang kabataan. Hindi siya, dapat medyo mature na. Dapat 20 pa pataas. Kasi tuturuan po siya doon na mag-ministry sa SOS, kung tawagin na Summer of Service. Tuturuan kayo mag-minister sa Panginoon at sa tao. Okay? So, baka po gusto nyo. At bukas din po yung tinatawag na church planting course sa Bethel. Mga gusto pong mag-aaral sa Bible School, sabihin nyo lang po sa akin. At saka pag-pray nyo, malay nyo, kayo yung tinatawag ng Panginoon. No? At magkaroon tayo ng pwede po padala sa Bethel. O kaya sa AGSOM. Yung AGSOM po ay AG Summer of Ministry, School of Ministry. AG School of Ministry nasa Kainta. At ngayon po ano sila, online. Pwede po, kung gusto niyo pong maki-online Bible School, pwede po. At kung kailangan niyo ng tuition, pagtulong-tulungan po natin. No? I-support ko kayo. Sa akin mga mahal sa buhay dyan, baka gusto niyo. No? Kasi alam niyo na, 65 na ako. Mag-65 pala. Mag-65 na ako. Kailangan na natin ng mga young ministers. No? Huwag kayong matakot maglingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, Panginoon, Panginoon, ang paglilingkuran nyo, ay yan ang paglilingkuran nyo. Okay? So, tayo manalangin. Kapag bigay na po ba kayo? Wala atang nagbigay. Okay, tayo ay manalangin. Tumayo tayo para sa pastoral na prayer. Kung ano man yung gusto nyo ipag-pray. Sabi nga, pag nag-pray kayo, gawin yung definite, gawin yung specific, para alam nyo kung ano yung ini-expect nyo. Lord, pakinggan nyo ang mga hiling. Pakinggan nyo ang mga dalangin. Pakinggan nyo, Lord, ang mga sinasabi ng inyong mga anak ngayon. Thank you, Jesus. We will expect great and mighty things from you, O Lord, our God who created us, our God who created all things, our God who is able to do, sabi niya, more abundantly, exceedingly far beyond what we can ask and think of, according to the power that is working in us, in our faith in Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Until now, you are able. Until now, you are God, a mighty God. Kaya salamat po. Pakinggan nyo at ang mga hiniling ng inyong mga anak, Panginoon. At ito inangkin namin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. Salamat for our yung election. Kahit na hindi lahat ng gusto namin ay nanalo, ang mahalaga, ito'y naipanalangin namin at gumawa at kumilos ka sa mga nakaupo ngayon at naiupo nyo ngayon, Panginoon. You can intervene, you can make them work, you can make them do something for you, for your glory, for your church, and for your people. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat, pinakinggan niyo ang aming mga dalangin na yan para sa aming bansa. At sa paggulong ng hostisya, hindi namin kayo questionin dyan. You have your own way because you're a God of justice. At kung sa mga bagay na sa tingin niyo, O Diyos, ay totoong naaapi, totoo ang dapat na mga kailangan sawatahin, nasa sa inyo yan, Ama. We leave everything to you. We leave our country to you. We leave our family to you. We leave the church to you because it is yours. Basically, we leave our lives to you, Lord Jesus. We entrust you for everything. Thank you for hearing our prayers. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Taas natin kamay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Jesus, na siyang nagpatotoo ng pag-ibig ng Diyos, tumubos sa amin at nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaliligtas. At sa banal na Espiritu na nirigalo nyo sa amin bilang down payment ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Pinagpala nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Magandang tanghali. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Docu. Nung nakaraan ba, di tayo naka-docu? Documentation. Picture po. Pero po, hindi ko lang po Picture.